Yeah. Kasi po masyado pong naaabuso itong tungkol sa inquiry in aid of legislation. yes. Ano po ba ang Oo. ano po ba yung tamang Parang proseso? daming hearing. Kasi Ilang parang buwan na. masyado pong kaya marami po sa mga resource person po, it's either binabanata ng personal, katulad na nangyari kay VP Sara, Oo. or either talagang pinapahiya talaga sila. So, Ginagawang ano teleserye. talaga ang rules O yan. sa ganyan po, Congressman, ang ganda yung Congressman? ginawa niyo ha. Nagulat ako. Dinepensa niyo. Ang nakakalungkot po kasi, Office of the PP. ito po, sasabihin ko sa inyo yung totoo. Oho. Kaya ako nalulungkot. Dapat po kami sa Congress, kami po sa Kamara, Oho. sa Senado naman ay hiwalay na kapulungan yun. Yes, ho. Sana mas marami sa amin, kung hindi man dapat kami lahat, alam namin kung ano yung regulasyon namin. Dapat aralin namin yung aming mga tuntunin. Apat po kasi ang functions ng isang senador o kaya congressman. Ano po yung apat? Una po, yung sinasabi ko sa inyo, paggawa ng batas. Okay. Yung pangalawa po ay yung inquiry in aid of legislation. Kasangkot din po yun sa paggawa ng batas. Kapag binabalangkas po yung batas at nahihirapan siyang kumpletuhin, pwede siyang kumuha ng mag-hearing para makakuha ng resource person para tulungan siya kumpletuhin yung balangkas ng batas. Pangatlo po, ito yung oversight na sinasabi ko. Patawag mo lahat ang departamento na nakakalimot do sa layunin ng batas para siguro mapatupad natin na mabuti. Pang-apat, ito po yung constituent function. Dalawin mo naman yung mga constituent mo, baka kung ano, may kinakain pa po ba kayo? Ito yung apat. Ngayon, ang tanong mo, yung in aid of legislation, Ba't ang tagal? nakasangkot do sa paggawa. Ano po nila nakukompuse po sila Yung in aid of legislation, sa salita pa lang, pantulong sa paggawa ng batas. Sabi po ng Korte Suprema, meron pong limitasyon yun Hindi pwede Dapat magpalabas ka ng legislative purpose. Yun ang isang limitasyon. Yes. Dapat may maliwanag na balangkas ng batas na nasa isip mo na. Kaya ka nagpatawag ng mga resource persons para tulungan ka kompletohin yung nakabalangkas na batas. Hindi political lynching. Hindi ibig sabihin nung tanong ka na ng tanong, kakatas ka lang gagawa ng batas. Hindi po gano'n, walang direksyon yun Oo. Pagkatapos sabi niya, yung karapatan ng mga tao ang tatawagin mo para mag-appear sa sa kapulungan mo, in aid of legislation, proteksyonan mo yung karapatan niya. Wala na pong proteksyon ng mga resource persons ngayon Ano po yung mga proteksyon ng batas? Sabi ko, ayaw niya, sagutin niyo. Huwag mo siyang pipilitin. In-invoke niya yung halimbawa, yung right to privacy. Constitutional right yun At saka right of korte. incrimination. Pagkatapos, sabi ng Korte Suprema, lahat ng itatanong mo, kailangan may pertinency do sa subject matter of inquiry. Of the law. Yes, sir. Meron ka kasing panukalang batas nakabalangkas na. Lahat ng itatanong mo, dapat konektado doon sa pagbabalangkas mo ng batas na yon. Doon lamang sa pagkumpleto mo ng balangkas na yon. Itatanong mo, boyfriend mo ba yan? Asawa mo ba yan? Bakit pareho kayo ng kulay ng damit? Oo nga. Anong pangalan ng nanay mo? Boyfriend mo ba yan? Asawa nga. Tingnan po ninyo yung Quadcom. Napansin niyo po ba kung ba tayo ako sumama dyan? Wala po akong nakitang legislative purpose. Ang sabi ng Constitution, sabi ng Korte Suprema, there should be a legislative purpose. Yun po yung limit. Kailangan tanungin natin, asan po ba yung binabalangkas ninyo para lang malaman namin na talagang totoo yung ginagawa nyo, na hindi lang kayo fishing expedition. Hindi lang kayo nagmimina ng ebidensya. At sabi ni Senator Amy kanina, bullying na daw ginagawa sa iba. Nabubuli nga po sapagkat sasabihin ng isa, pwede po bang hindi ko nasagutin yun? Dapat sana pinayagan mo. Kaya sapagkat ang tinatanong mo, wala namang kaugnayan sa gusto mong isagot niya dahil wala kang legislative purpose. Hanggat wala po kayong nakabalangkas na legislative measures, wala po kayong karapatang magtanong o tumawag ng legislative inquiry in aid of legislation.